Sa buhay ni Serena na tanging career at success lamang ang kanyang nakikita, makikilala niya si Fabio, isang mabait na doktor at ang mga cute nitong kambal sa isang tahimik na probinsya. Sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari at mga komplikadong emosyon ang kanilang haharapin, matutuklasan ni Serena ang tunay na halaga ng pamilya, kabutihan at pagmamahal na dati ay inakala niyang walang kahalagahan. Si Fabio na nga ba at ang kambal ang magpapabago ng takbo ng buhay ni Serena at magbibigay ng bagong kulay sa kanyang mundo? O isa lamang din silang aral sa buhay ng dalaga na magsisilbing parte lamang din ng kaniyang nakaraan? Magandang araw po. Ako nga po pala si Serena. Ako po ay sumulat upang ibahagi sa inyo ang aking kwento ng pagtuklas sa kahalagahan ng pag-ibig. Sa dami ng nasaksihan kong pagtataksil at hirap mula sa pagkabata, minsan ay nakaabot na rin ako sa punto na hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, lalong-lalo na po sa pagmamahal ng isang pamilya. Ngunit, isang bakasyong hindi ko inaasahan ang maghahatid sa akin kay Fabio at sa mga kambal niyang may pusong puno ng kabutihan. Marami silang itinuro sa akin, maraming pagsubok ang aming hinarap. Ngunit, sila rin ang nagturo sa aking puso kung paano matutong magmahal at magsakripisyo para sa mga taong mahalaga sa akin. Ito ang aking kwento at sana po ay maghatid din ito ng aral sa ating lahat. Pumamewang si Serena habang hinihintay ang kanyang tatlong kaibigan na nakasunod sa kanya. Kasalukuyan silang nag-hiking, isang ideya ni Serena para sa kanilang bakasyon na mukhang hindi na-enjoy ng kanyang mga kasama. Halatang pagod na ang kanyang mga kaibigan ngunit napabuntong hininga na lamang si Serena at napailing. Alam niya naman siguro ang daan, di ba? Mauna na ako. See you na lang sa tuktok. Bahagyang tumakbo si Serena upang salubungin ang pataas at batong o mabatong daan. Si Serena ay likas na sporty, mahilig mag-exercise at bahagi ito ng kanyang buhay bilang isang modela. Bukod sa kanyang karera, minamanage din niya ang sarili niyang negosyo ng mga local na brand ng mga bag. Ngunit, habang papalapit na si Serena sa tuktok ng bundok, bigla na lang siyang nadulas. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa gilid ng daan. Sa kabutihang palad, hindi ganon kalalim ang bangin. Ngunit nasaktan si Serena at napasinghal na lamang nang mapagtanto niyang napilayan siya sa paa. Agad niyang ginamit ang kanyang kaalaman sa first aid at itinuro na sa paaralan simula pa lamang ng pagkabata niya. Iniisip niyang hihintayin na lamang ang kanyang mga kaibigan upang humingi ng tulong. Ngunit habang tumatagal, 2 oras nang lumipas, ngunit wala pa rin ng mga ito. Minamalas ka nga naman talaga. Napabuntong hininga na lamang si Serena sa kanyang sarili habang tahimik na umaasang may dadaan upang tumulong. Inis na inilapag ni Serena ang kanyang cellphone dahil wala pa rin itong masagap na signal. Wala ring ibang dumadaan na tao at kahit nasubukan ng dalaga na tumayo, hindi niya magawa. Dagdag na rin sa kanyang pinagdaraanan ang hapdi sa kanyang mga braso dahil sa mga sugat na natamo niya mula sa pagkakahulog. Daddy, may babae po sa baba. Nanlaki ang mga mata ni Serena nang marinig ang cute na boses ng isang batang babae. Sakay sila ng isang pick-up na kotse at napahinto naman ito dahil sa sinabi ng bata. Tulong! Tulungan niyo ako! Napasigaw si Serena at tinangkang gagalaw sana ngunit muli na naman siyang napaupo sa kanyang pwesto dahil sa sakit na kanyang katawan. Ilang sandali pa, sumilip sa bangin ng lalaking nakasuot ng prescription glasses. Kamukha ito ng batang babae, kaya naman napagtanto agad ni Serena na ito ang ama ng bata. Miss, may pili ka ba? May nagdurog ko ka bang sugat? Umiling si Serena bilang sagot. Wala ko malalang sugat. Pero may bali ako sa paa at hindi ko makabangon. Tumango ang lalaki at napatitig sa kanyang anak. Miss, babalik ako namin. Hihingi lang kami ng tulong sa mga nakatira malapit dito. Nakaramdam naman si Serena ng takot dahil malapit nang lumubog ang araw. Dala na rin sa hindi pag-aalala ng kanyang mga kaibigan sa kanya, ikinatakot niyang baka pabayaan din siya ng lalaking ito na hindi niya naman kilala. Babalik kami bago magdilim. Pangako yan. Napatingala naman si Serena sa lalaki at alanganing napatango. Ilang sandali pa, maingat na inilabag ng lalaki ang isang flashlight malapit kay Serena. Hawakan mo lang yan. Huwag kang matakot dahil babalik agad kami.
Iyon lamang ang mga salitang binitawan ng lalaki, ngunit nagdulot ito ng gaanang pakiramdam ni Serena. Sige, hintay ko kayo. Maraming salamat. Wala nang sinayang panaoras ang lalaki at bumalik na sila sa kotse. Nang makalis na sila, napahinga na lamang ng malalim si Serena at napapakit ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahang makakatulog pa siya sa sitwasyong iyon. Muli namang nagising si Serena dahil sa mga munting kamay na nakahawak sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat pa siya nang isang makita ang batang babae sa kanyang harapan. Mukhang ginigising siya nito. Daddy, gising na siya. Napakusot si Serena ng kanyang mga mata nang makitang maikli na ang buhok ng bata at nakabihis na ito ng panglalaki. Kanina pa kasi ay mahaba ang buhok at kulot ang buhok nito. Sigurado na si Serena na nakasuot ito ng pink na damit. Buong akala niya ay minamaligno na siya. Ngunit tumating ang lalaki kasama ang batang babae na nakita ni Serena kanina. Napatingin naman ang lalaki sa kambal at bahagyang natawa. Napagtanto nito ang pagtataka sa mukha ni Serena. Nalilito ka ba? Kambal sila. Nahihiya namang napakamot si Serena ng kanyang ulo tsaka napatitig sa kanyang paa na ngayon ay nababalot na ng bandage. Sa mga pagkakataong iyon, may mga kalalakihan na silang kasama na bumaba mula sa isang lubid na nakatali sa malaking puno. Pasensya ka na. Kung medyo madalim dito at tatagalan kami, dadalhin muna kita sa kliniko para magamot ko ang ibang mong mga sugat. Doktor ka? Dito sa lugar na to? Di pa nga pala ako nagpapakilala. Nahihiyang natawa ang lalaki tsaka inabot ang kanyang kamay. Fabio, ito naman ang mga anak ko. Sina Mia at Leo. Napangiti ang kambal kay Serena at inabutan pa ni Mia ng tubig si Serena. Dahil uhaw na rin ng dalaga, tinanggap niya ito at ininom. Serena ang pangalan ko. Salamat sa pagtulong sa akin. Ngumiti lamang si Fabio, tsaka tinawag ang kanilang mga kasamahan. Maingat nilang binuhat si Serena paakyat at isinakay sa kotse ni Fabio. Ang mga lalaking kasama nila ay sumakay sa likod ng pick-up na kotse, habang si Serena ay nasa backseat at katabi naman ng driver ang kambal. Mukhang turista ka dito. Meron ka bang mga kasama? Gusto mo bang i-contact natin sila para may makasama ka sa klinik? Napasinghal na lamang si Serena at sarkastikong natawa. Wag na, wala namang pakialam ang mga yon. Hindi naman nakasagot si Fabio ngunit napatitig lamang siya kay Serena mula sa rear mirror. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, nakarating sila sa isang bahay na may maliit ng klinik. Matapos ipark ni Fabio ang kotse, nagsibabaan ang mga lalaki sa likod ng kotse at pinuntahan naman sila ni Fabio. Maraming salamat agad sa pagresponde. Nung humingi ako ng tulong, mukhang naabala ko kayo habang nagpapahinga na kayo. Naku Dok, wala yun. Malaki pa ang mga utang na loob ko sa'yo dahil sa libreng paggamot mo sa anak ko nung kinukumbulsyon siya. Marami ka na rin natulungan dito sa barangay natin kaya naman palagi po kaming handang tumulong sa inyo. Napangiti lamang si Fabio, tsaka marahang tinapik ang balikat ng kanyang kausap. Nagpaalam naman ang mga lalaki at maging kay Serena ay bumati sila bago umalis. Inalalaya naman ni Fabio si Serena papasok at kahit hiyang-hiya si Serena ay tiniis niya na lamang kahit mukhang profesional naman si Fabio sa kanyang trabaho. Inilagay ni Fabio si Serena sa isang bakanteng kwarto at inabutan ng mga gamit o damit. Lumang damit din ito. Nung yumaw kong ina. Medyo luma na pero malinis to. Dito si Mia para tulungan ka magbihis. Napatingin naman si Serena sa damit niyang napakadumi na. Nang makalabas si Fabio, agad namang kumilos ang munting bata upang alalayan si Serena. Pagkatapos po kayong gamutin ni Daddy, kailangan niyo pong kumain para mabawi niyo pa yung lakas niyo. Napatingin naman si Serena kay Mia. Palagi mo bang ginagawa to? Ang pag-aalalay sa mga pasyente ng daddy mo? Opo, gusto ko po maging nurse paglaki ko para tutulungan ko po si Daddy sa paggamot sa ibang mga tao. Tipid na napangiti naman si Serena matapos marinig ang sinabi ni Mia. Pagkatapos niyang magbihis, ay lumabas si Mia at ilang sandali lang ay dumating na si Fabio dala ang mga gamit nito. Dahil nabigyan na ng atensyon ang napilay na paa ni Serena, nagsimula si Fabio sa paglilinis ng mga sugat ni Serena. Sigurado ka bang walang ikokontak na kakilala mo? Okay lang ba sa'yo na mag-stay ka dito mag-isa sa kwarto? Mas kailangan mo na kasama ngayon. Oo naman, tsaka pag nandito yung mga kaibigan ko, sesermonan lang ako ng mga yon dahil sa abalan na idulot ko. Napatitig naman si Fabio kay Serena. Kanina ko pa napapansin. Kaibigan mo ba talaga yung mga tinutukoy mo? Kung magsalita ka kasi parang wala talaga silang pakialam sa'yo.
Napabuntong hininga na lamang si Serena. Nakakasama ko sila dahil sa trabaho, pero hindi kami ganun ka-close. Kaibigan na lang ang tawag ko sa kanila kasi wala namang ibang pwedeng itawag, di ba? Well, kung may pinagsamahan kayo, kanina pa dapat nag-alala ang mga kaibigan mo. Umuwi sila kanina at hindi tumuloy sa pag-hike. Mukhang hindi sila nag-alala dahil tingin nila sa akin. Kaya ko lahat. Tsaka hindi ko sila kaibigan dito. Hindi pa naman siguro ako mamamatay, di ba, Dok? Marahang natawa si Fabio at dahil doon ay bahagyang na-distract si Serena. May angking karisma talaga si Fabio na hindi niya may paliwanag. Ngunit may kakaibang epekto sa kanya. Di pa naman. Pero kung gusto mo nung makakasama, pwede namang matulog dito si Mia. Huwag ka rin mag-alala. Hindi ka mapapano sa lugar na to. Dahil pamilya ang turing namin lahat sa isa't isa. Mag-iwan bang ng peklat ang mga sugat ko? Napatingala si Fabio kay Serena dahil sa pag-aalalang baka sa boses ng dalaga. Nagmamodel kasi ako. Alam mo na. Don't worry. Gagamitin ko lahat ng meron ako dito para dyan. Pero dahil nasa probinsya tayo, ay guarantee na mabubura ko ang mga peklat na iiwan ng mga sugat mo. Pero sa mga oras na yun, for sure naman nakarecover na mga paa mo. Sa pilay kaya makakawi ka na sa syudad. Nakahinga naman ng malalim si Serena tsaka napasandal na lamang sa kama. Nang matapos si Fabio, sumunod na lamang dumating ang kambal na may dalang tray ng pagkain. Agad na yumakap sa ilong ni Serena ang amoy ng mainit na lomi. Daddy, pinadala po ni Manang Rosa itong lomi at may mga prutas din po galing sa ibang kapitbahay para raw po kay Miss Ganda. Saan ni Leo tsaka ngumisi kay Serena. Mukhang natawa naman si Fabio tsaka tinulungan ng kambal. May lumihan malapit dito at si Manang Rosa ang may-ari. Mukhang narinig niya mula sa mga nakasama natin kanina tungkol sa nangyari. Masarap ang luto niya. Kumain ka para magkalakas ka. Hindi naman tumanggi si Serena dahil ramdam niya na rin ang gutom. Nang matapos kumain si Serena, nagpatulong naman siya kay Mia at Leo upang alalayan siya patungo sa banyo. Habang paika-ika siyang naglalakad, nadaanan pa nila si Fabio na kausap ang ilang mga matatanda na mukhang pang nag-abot ng mga kamote, mais at iba pang mga pananim nila. Maraming salamat po sa lahat ng to. Hindi na dapat po kayo nagabala. Mukhang mabigat po naman po ang mga dala nyo. Pare-pareho lamang ang mga naging sagot ng matatanda. Nawala ang kanilang mga ibinigay kumpara sa libreng serbisyong inaabot sa kanila ni Fabio sa tuwing ito ay nangangailangan. Ang galing po ng daddy namin oh. Wika ni Mia nang mapansin niya ang pagiging kuryoso ni Serena sa nangyayari. Charity program ba itong serbisyo sa mga tao rito? Umiling si Leo bilang sagot. Hindi po. Nakatira lang po kami dito. Yung small clinic po ni daddy, nakatayo po yan para tumulong sa mga tao dahil malayo po ang ospital. Nagbibenta po kami ng mga gamot. At syempre, gumagamot din po si Papa. Napatango naman si Serena at si Mia naman ang sumunod na nagsalita. Pero kapag wala po talagang pambayad kay Papa, hindi niya na po na sinisigil. Libre na po. Pero ang babait po ng mga tao dito dahil sila talaga yung gumagawa ng paraan para masuklian nila si Papa. Napatitig naman si Serena sa mga pananim na ibinigay ng mga magsasaka kay Fabio. Paniguradong bunga ang mga iyon ng kanilang pawis at tiyaga. Kaya naman kahit sa munting paraang makakaya nila ay sinusubukan nilang suklian ang kabaitan ni Fabio. Sa wakas, nakatanggap din si Serena ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan. Nang malaman nilang nangyari, taranta silang napapunta sa bahay ni Fabio at agad na humingi ng tawad sa pag-iwan nila kay Serena. Ako talagang kumumbinsi sa kanila na umuwi. I'm sorry, Serena. Malungkot na saad ni Cathy. Hindi naman alam ni Serena kung ano ang dapat niyang isagot. Napalingon lamang siya kay Fabio na tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Dok, pwede na po ba namin iuwi si Serena? Tanong naman ni JD kay Fabio. Tumango naman si Fabio, tsaka inabot sa kanila ang kaniyang mga prescription. Kung maubusan ka ng ointment para sa mga sugat mo, pumunta lang kayo dito para makakuha. Agad naman nagpasalamat ang mga kaibigan ni Serena tsaka inihanda na ang kanilang kaibigan sa pag-alis. Habang nakasakay sila sa kotse, dala ng kanilang mga kaibigan, napatitig lamang si Serena kay Fabio at sa mga anak nito. Bye-bye po, Miss Ganda. Sad ng kambal habang masayang kumakaway. Si Fabio naman ay ngumiti lamang kay Serena. Nang makabalik sila sa kanilang inn, nahiga lamang si Serena sa kanyang kama tsaka napahinga ng malalim. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang ilang ulit na pagbubuntong hininga ni Serena. Galit ka pa rin ba, Serena? Tanong ni Nicole. Hindi. Marami lang akong iniisip.
Malungkot na napangiti naman ang mga kaibigan ni Serena tsaka lumapit sa dalaga. Bakas pa rin ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kaya naman napahinga ng malalim si Serena at napaupo sa kama. Hindi ako galit, okay? Iniisip ko lang si Doc Fabio at yung mga anak niya. Nagkatingin na naman ang mga kaibigan ni Serena tsaka pilyang napangiti. Alam namin cute si Doc pero the fall ka talaga sa first encounter? Well, hindi ka naman namin masisisi. Marahang natawa si Nicole at Cathy habang inaasar si Serena. Ano ba kayo? Kita nyo na nga may anak na yung tao. May asawa na yun. Gusto nyo bang sirain ang career ko? Mukhang wala naman siyang asawa. Sa dami ng picture frame na nakasabit sa dingding nila, walang ni isang picture ng nanay ng mga bata o kaya naman picture na may kasama silang ina. Negative, Serena. Sigurado ako, single father si Doc. Napailing na lamang si Serena tsaka muling nahiga. Ayaw niya nang makisabay pa sa kalokohan ng kanyang mga kaibigan dahil mali naman ang iniisip ni Cathy. Hindi lamang makapaniwala si Serena na sa ganito kagulong mundo na kanilang ginagalawan. Meron pa rin katulad ni Fabio na nakakayang maging mabait sa ibang tao. Hindi maintindihan ni Serena kung bakit mas pinili ng doktor na manatili sa isang liblib na lugar upang tumulong, imbes na lumuwas sa syudad at maghanap ng maraming opportunity. Sigurado si Serena na malayo ang mararating ni Fabio dahil kasi itong may puso para sa mga pasyente. Ipinikit na lamang ni Serena ang kanyang mga mata. Ang priority niya ay ang magpagaling at makabalik na sa syudad. Ilang araw na, nagpahinga lamang si Serena sa kanilang tinitirhan bago siya naglakad ng maayos at nakalabas. Kasalukuyan silang nagtungo sa palengke upang mamili ng kanilang mga ipanghahapunan. Nang marinig ni Serena ang pamilyar na boses nila Mia at Leo, Miss Ganda! agad namang napalingon si Serena at natanaw sa hindi kalayuan ng kambal na kumakaway sa kanya. Hindi mahilig si Serena sa mga bata at lalong iniiwasan niya sila dahil sa kakulitang nakikita niya sa ibang mga bata. Ngunit pagdating kina Mia at Leo, para bang nakaramdam si Serena ng init sa kanyang puso. Ilang sandali pa, lumabas naman si Fabio mula sa shop na kinatatayuan ng kambal. At nang makita ito ni Serena ay ngumiti ito kay Serena bago sila tuluyang umalis. Serena, namumula mga pisngi mo. Huwag mo sabihin crush mo nga talaga si Doc. Napatakip na lamang si Cathy ng kanyang bibig upang pinigilan ang kanyang sarili na asarin si Serena sa harap ng ibang mga tao. Natauhan naman si Serena tsaka agad na inayos ang kanyang sarili. Hindi ah. Alam mo namang namumula ako sa init, di ba? Natawa na lamang si Cathy sa kanyang kaibigan at napailing. Bakit ba kailangan mo pang maging in denial? Hindi naman nakapagtataka kung maging tipo mo siya. Pero yan nga lang, mukhang hindi ka nag-iisa. Sabay namang napalingon ang magkaibigan pabalik sa gawin ni Fabio at ng kanyang mga anak. Kasalukuyang kausap ng ibang kababaihan si Fabio at binibigyan ito ng mga gulay at prutas. Kitang-kita ang unang pagtanggi ni Fabio dahil sa hiya. Ngunit napilit din siya ng mga dalaga at nang makaalis ang doktor at bakas ang kilig nila. Natawa na lamang si Serena habang nanonood at napatitig sa hawak niyang mansanas. Napabulong na lamang si Serena sa kanyang sarili. Hindi ko pa nga pala siya napapasalamatan ng maayos. Nang makauwi ang magkaibigan, inayos na Serena ang kanyang sarili bago kinuha ang susi ng kotse ng kanyang kaibigan at nagtungo sa bahay nila Fabio. Hindi lamang inaasahan ni Serena ang eksenang maabutan niya. Pagdating ni Serena, kasalukuyang abala si Fabio at ang kambal sa paglilinis ng kanilang kotse. Basang-basa sina Mia at Leo dahil sa paglalaro sa tubig. Habang si Fabio naman ang nakahawak sa hose ng tubig at ngayon ay walang suot na pang-itaas na damit. Napaatras na lamang si Serena at aalis na sana ngunit napansin siya ni Fabio. Miss Ganda! Masayang tawag ng kambal dahilan upang hindi matuloy si Serena sa pag-alis. Natigil naman si Fabio sa kanyang ginagawa at saka kumuha ng tuwalya at pinunasan ng kanyang katawan. Isinampay niya ang tuwalya sa kanyang leeg at isinuot ang kanyang salamin bago lumapit kay Serena. Napadaan lang ako para iabot sa inyo. Napatingin naman si Fabio sa eco bag na inaabot na Serena sa kanya. Wagyu beef yan. Kumakain ba kayo ng ganun? Kinuha naman ni Fabio ang eco bag, hindi dahil tinanggap niya na ang bigay ni Serena, kundi dahil mukhang nangangalay na siya sa paghawak. Di ba't mahal to? Iuwi mo na lang sa inyo. Para naman ma-enjoy nyo ng mga kaibigan mo. Umiling naman agad si Serena tsaka napangiti. Ipinadala ko talaga yan dito para sa'yo o sa inyo. Hindi pa ako maayos na nakakapagpasalamat sa pagtulong niyo sa akin, lalo na sa mga anak mo. Marahang natawa lamang si Fabio at hindi na nakipagtalo pa. Hindi ko naman talaga kailangan nakapalit ng pagtulong namin. Pero maraming salamat dito, Serena.
Alam mo, mabuti pa. Sabay mo na kaming kumain dito. Napatango naman ang kambal tsaka napahawak sa kamay ni Serena. Masarap pong magluto ang daddy namin. Saan ni Mia dahilan upang mapangiti si Serena. Napalingon siya kay Fabio. Talaga ba? Mukhang naiintriga tuloy ako. Umiling lamang si Fabio at natawa bilang hindi pagsang-ayon. Hinila naman ng kambal si Serena papasok sa loob ng kanilang bahay. Bago sila nagsipasok sa kanilang mga kwarto upang magbihis. Pinapanood naman nila si Fabio na lutuin ang karne. At natagpuan na lamang ni Serena ang kaniyang sarili na nag-e-enjoy din sa simpleng pagkakataong iyon. Salo-salo sila. At nang pauwi na si Serena ay hinatid siya ni Fabio at ng kambal sa labas. Tita Serena, punta po kayo dito sa Sabado ha. Birthday po namin. Hindi naman agad nakasagot si Serena dahil malapit na ang schedule ng uwi nila ng kanyang mga kaibigan at hindi na siya aabot sa araw na iyon. Mia, turista lang si Tita Serena mo dito sa lugar natin. Mukhang malapit na silang umuwi kaya hindi na siya makakadalo sa birthday mo. Baka marami rin siyang kailangan asikasuhin sa trabaho niya. Bahagyang nalungkot naman si Mia ngunit hindi naman ito umangal. Ngumiti lamang ito kay Serena. Okay lang po, Tita Serena. Naiintindihan ko po. Sagot ni Mia. Tipid na napangiti naman si Serena tsaka napatitig kay Fabio. Sige, muna na ako kasi ginabi na talaga ako. Maraming salamat, ang sarap ng pagkain. Tumango lamang si Fabio at ngumiti. Mag-ingat ka sa pagmamanayo pa uwi. Kung sakaling masakit pa ang mga paa mo, i-contact mo agad ako. Napangiti naman si Serena bago nagtungo ng kotse. Tulad ng dati, masaya silang kumaway upang magpaalam kay Serena. Nang makabalik si Serena sa kanilang inn, inabutan pa ni Serena na nag-i-imagine ang kanyang mga kaibigan. Oh, sa kagaling. Kanina pa hinahanap ni JD ang kotse niya. Buti na lang nakita ka ni Kitty na umalis. Nahihiyang napatitig si Serena kay JD, ngunit natawa lamang ito sa kanya. Nako, alam natin kung saan nagkatingin na naman ang magkakaibigan at agad na napailing si Serena. Mali kayo nang iniisip. Pumunta lang ako doon para magpasalamat. Kasi malapit na rin tayong umalis. Ay, miss na miss ko na rin ang syudad. Back to reality na naman tayo. Napaisip naman si Serena, tsaka nagpahinga ng malalim. Iniwan niya ang kanyang mga kaibigan at nagtungo sa veranda upang magpahangin. Ang mga sandaling iyon ay isang tawag ang natanggap ni Serena. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang galing ito sa kanyang kuya. Kuya Sean? Serena, di ka pa ba uwi? Hindi pa. Ilang segundo na tahimik si Sean sa kabilang linya bago ito nagsalita. Nabusi kasi kami ng budget ng Ate Riley mo. Kung may sobra ka sana, baka pwedeng bigyan mo kami dito. Pabus na rin kasi ang gatas na pamangkin mo. Napabuntong hininga si Serena at napapikit upang kalmahin ang kanyang sarili. Kuya, hindi ba't kaabot ko lang sa inyo nung nakaraang linggo? Sinadya ko lakihan yon para naman hindi nyo na ako tawagan habang nasa bakasyon ako. Kila mama rin, nagamot na ako ng allowance at panggastos nila kaya sakto na lang ang meron ako ngayon. Sinasabi mo bang nakakastorbo kami sa'yo? Pumilya mo naman kami ah. Hindi sa ganun kuya. Gusto ko lang na luminaw muna ang pag-iisip ko kahit ilang araw lang. Napapagod din naman ako kuya, kaya kailangan ko ng pahinga. Di ka ba naawa kahit na sinabi ko paubos na gatas na pamangkin mo? Habang ikaw nagpapakasarap dyan sa bakasyon mo. Okay lang sa'yo na ganito ka na gaya namin. Kuya, magkalinawan nga tayo. Una sa lahat, hindi ko responsibilidad ang anak na binuo ninyo kahit wala ka pang maayos na trabaho. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Sean. Bakas ang inis sa boses nito. Napalingon ang mga kaibigan ni Serena sa balkonahe dahil sa napakalakas na boses ni Serena. Napabuntong hininga na lamang sila dahil alam na nilang kuya lang naman ni Serena ang palagi nitong nakakaaway dahil sa madalas nitong paghingi ng pera sa kapatid niya. Hindi porket nakahangat ka, ganyan ka na basta. Kuya yan na naman? Palagi na lang bang ganyan ang gusto mong ipamukha sa akin? Na ako ang dapat na magbanat ng buto para sa inyo dahil may mas nakakaangat ako? Kuya, lahat ng to pinaghirapan ko makuha. At kahit isang piso, hindi ka nag-abot nung nag-aaral pa ako. Ginapang ko lahat ng hindi umaasa sa inyo. Lumaki si Serena na hindi ganong kapalad sa pamilya. Maagang nagiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa gambling addiction ng kanyang ina. Kaya lumaki si Serena na walang ama. Bukod sa pagsusugal nito, kung sino-sino ring lalaki ang inuuwi nito sa bahay. Sa kabilang banda, ang kuya naman ni Serena,
na sana siyang maaasahan niya sa mga pagkakataong iyon at bulakbol at walang plano para sa kanyang kinabukasan. Hindi pa ito nakontento sa hindi pag-aaral ng maayos dahil nakabuntis pa ito ng maaga. Kahit naramdam na si Rina na mag-isa na siya sa mundo, hinarap niya pa rin ang lahat at lumawas ng Maynila bilang isang eskolar sa isang state university. Nagtrabaho siya at ipinaaral ang kanyang sarili. Nang makagraduate naman siya ay nagkaroon ng career na sa modeling. Bigla na lamang lumitaw ang kanyang pamilya na 4 na taon niyang hindi naramdaman ang presensya. Sasabihin ko na mama ang mga sinabi mo. Isaksak mo sa baga mo lahat ng pera mo. Pagkatapos bitawan ni Sean ang mga salitang iyon, ay binabaan niya pa ng tawag si Serena. Napasapo na lamang si Serena ng kanyang noo at napabuntong hininga dahil hindi niya na rin nakontrol ang kanyang emosyon. Napatitig na lamang si Serena sa kawalan. Tila may kung ano sa parte ni Serena ang nag-uudyok sa kanyang huwag umalis. Hindi niya alam kung ano yon. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, gusto munang makinig ni Serena sa kanyang sarili at takasan ang gulong naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang sabihin ni Serena na hindi mo na siya uuwi, hindi na umangal pa ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, naisipan ni Serena na mag-jogging upang pag-aaniin ang kanyang isip at kalimutan ang lahat ng mga pinag-usapan nila ng kanyang kuya. Habang nasa kalagitnaan naman ang kanyang ginagawa, nadatnan niya sina Fabio at ang mga anak nito na hindi kalayuan. Natigil si Serena upang pagmasdan sila habang nag-i-stretching sila at wala sa sariling napangiti ang dalaga dahil sa gaan ng kanyang pakiramdam habang pinapanood sila. Sa mga pagkakataong iyon, sa paningin ni Serena, tila ba napakagaan ang mundo para kina Fabio at ng kanyang mga anak. Baka masarap ang buhay sa mundong ginagalawan nila na puno lamang ng pamamahal sa kapwa. Si Serena kasi, ang tingin niya sa kanyang buhay ay walang katapusan na paghihirap lamang. Na walang mga pagkakataong gumaan ang pakiramdam niya at nasabi sa sarili na napakasarap palang mabuhay. Serena, Natauhan si Serena dahil sa boses ni Fabio. Bigla namang namula ang kanyang mga pisngi. Dahil wala siyang kamalay-malay na tulala na pala siya at halatang pinapanood sila Fabio. Lakad takbo si Fabio habang papalapit siya sa dalaga. Bigla namang na-conscious si Serena at napaayos ng kanyang buhok na medyo magulo dahil sa pawi sa pagtakbo. akala ko uwiin ka na ngayon. Dadalay ka ba ng biyahe mo? Hindi. Pinili ko lang na magpaiwan muna. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Fabio na para bang sinusuri si Serena dahil sa sagot nito. Napangiti na lamang si Serena at talagang bahagyang natawa. Nakita ko mga kaibigan mo kanina. Umuwi na sila, di ba? Bakit hindi ka sumama? Hindi pa ako ready na umuwi. Hindi na nangulit pa si Fabio at napatango na lamang. Marahan siyang umiti kay Serena. Okay ka lang ba? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Baka may mabigat na dahilan kung bakit ayaw mo umuwi. Kung sa tingin mo, makakatulong ako sa'yo. Huwag ka mag-alinlangan na lumapit sa amin. Oo nga po, Tita Serena. Lagi pong bukas ang bahay namin para sa'yo. Napangiti si Serena at bahagyang naluha dahil sa sinabi ni Mia. Dahil doon bahagya siyang napaupo upang yakapin si Mia. Salamat, Mia. Napangiti naman si Fabio habang pinapanood sila. Dahil doon naramdaman niyang hindi dapat nila iwan si Serena ng mag-isa. At kahit papaano, pag-aani ng loob ng dalaga sa parang alam niya. Gusto mo bang sumama sa amin sa fish band? Inibitahan kami ng mga tagron dahil mag-harvest daw sila ngayon. Sabi nila, gusto nila kaming bigyan ng mga isda pero naisip namin na kami na lang ang manguhuli. Napatango si Leo at malawak na gumiti. Opo, Tita Serena. Sumama na po kayo sa amin. Masaya po ron. Natawa naman si Serena dahil sa desperasyong makaukit sa boses ni Leo. Napatitig siya kay Fabio. Okay lang ba? Baka naman banding niyong mag-ama yun. Mas magiging masaya kung kasama ka namin. Tumango ang kambal bilang pagsang-ayon sa sinasabi ni Fabio. Bahagya namang nagulat si Serena dahil sa sagot ni Fabio sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na kanina pang hindi mapakali dahil sa presensya ng lalaking kaharap niya. Sige, sasama ako. Dahil doon, na-extend ang pagja-jogging ni Serena at ngayon ay kasabay niya na ang mag-ama. Nakatutuwang pagmasdan ng kambal na nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Madalang na kasi ang mga batang nag-e-enjoy ng mga recreational activities dahil sa high-tech na panahon. Nang makarating sila sa fish band, masaya silang sinalubong ng mga mangingisda at tila hindi na nagulat nang makita nila si Serena.
Binigyan nila ng botas sa lakot at iba pang mga gamit para sa panguhuli ng isda sa fish pond. Unang beses mo bang makapunta sa ganitong lugar? Napatango si Serena at napangiti kay Fabio habang inaayos ang damit na ipinahiram sa kanya ng mga magsasaka. Kahit na lumang mga damit ang suot ni Fabio, nangingibabaw pa rin ang hindi may tatangging kagwapuhan nito. Napansin ni Fabio na hindi maisuot ni Serena ng maayos ang kanyang salakot. Kaya naman, tinulungan niya ito at halos hindi makahinga si Serena dahil sa lapit nila sa isa't isa. Nang mapatitig si Fabio sa mukha ni Serena, ay napansin niyang namumutla ang ilong nito. Napangiti lamang siya. Bakit? Hindi naman agad na sumagot si Fabio at ngumiti lamang habang bahagyang natatawa. Wala lang. Nang tumalikod si Fabio upang asikasuhin ang kanyang mga anak, napahawak na lamang si Serena sa kanyang mga pisngi at napapikit. Hiyang-hiya siya dahil paniguradong napansin ni Fabio ang kanyang pamumula. Dok, tara na raw po, sabi ni tatay. Tumango naman si Fabio at iginiya na ang kanyang mga kasama upang sumunod sa batang si Mildred. Sumulong sila sa mababaw na bahagi ng fish pond kung saan naghihintay ang iba pang mangingisda. Napansin ni Serena ang saya sa mukha ng kambal habang nagtatampisaw sa tubig at nagtutulungan sa paghuhuli ng isda gamit ang lambat. Si Fabio naman ay walang kahirap-hirap na sumabay sa mga mangingisda at ginabayan ng kambal. Napangiti siya habang kinakausap ang mga ito, ngunit paminsan-minsan ay lumilingon kay Serena na kasama si Mildred at ang ibang mga kababaihan. Serena, baka gusto mong subukan to. Ipinakita ni Fabio kay Serena ang hawak niyang lambat. Ilang sandali rin ay lumapit siya kay Serena at inalok ito ng tulong. Kaya ko naman. Lakas loob na hinawakan ni Serena ang lambat. Ngunit baka sa mukha niya ang linlangan, lalo na't hindi niya maiwasang kabahan dahil sa pagsama ni Fabio sa kanya. Di ka naman namin pababayaan. Tumawa si Fabio nang makita ang pag-aalinlangan ni Serena at sa paghakbang sa tubig. Ngunit nang muntikan nitong madulas, mabilis na inabot ni Fabio ang kamay niya upang alalayan siya. Careful. Halos tumigil ang mundo ni Serena nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam niya ang init ng kamay ni Fabio na nakahawak sa kanya. Halos hindi siya makahinga sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Napalunok siya at agad na umiwas ng tingin, pero hindi niya mapigilang mapansin ang marahang ngiti sa labi ni Fabio. Serena, mukhang kinakabahan ka. May konting biro sa boses ni Fabio kaya naman nahihiyang napatitig si Serena. Ano? Hindi Nasanay lang ako sa buhay syudad, hindi sa ganito. Ngunit, ngumiti ulit si Fabio. Tila aliw na aliw sa reaksyon ni Serena na pinipilit maging seryoso sa kabila ng kaniyang presensya. Huwag kang magalala. Dito lang ako, sasama kita. Ilang sandali pa, sabay nilang hinawakan ng lambat. Nang itapon nila ito sa tubig, masyadong malapit si Fabio. Kaya't halos magkadikit ang kanilang mga balikat nang makita ni Serena ang mga isda. Napangiti siya at tuluyan naging komportable. Mas maganda kapag may kasama, hindi ba? Napatingin si Serena kay Fabio at tumigil ang kanyang pagingasa, sinabi nito. Hindi siya makasagot kaya't ibinalik na lang niya ang tingin sa lambat. Gayunpaman, ang kagustuhan na basahin ng mga reaksyon sa mukha ni Fabio ay nangibabaw sa kanya. Kaya naman hindi niya maiwasang mapatitig kay Fabio. Marami sigurong putik sa mukha ko. Bahagyang natawa si Serena dahil sa sinabi ni Fabio. Kahit naman siguro may putik ka sa mukha, gwapo ka pa rin. Ano? Nalaki ang mga mata ni Serena, tsaka napatitig na lamang kay Fabio na may pilyo na namang ngiti. Kanina pa kasi sila nakatitig sa'yo. Ngumuso si Serena upang ituro ang ilang mga kababaihang kasama nila habang nakangiting pinapanood si Fabio. Agad namang siyang napaiwas ng tingin at napahinga ng malalim. Sumabay na din silang mananghalian sa mga mangingisda na ipinagluto sila ng tuyo, kamuting kahoy at iba pang mga pagkain kapares ng mga sariwang prutas mula rin sa kanilang mga pananim. Habang masayang kumakain, nagkukwentuhan ng lahat tungkol sa mga nakaraan nilang karanasan sa fish pond. Tumatawa ang kambal habang nagbibiruan at si Serena naman ay tila mas komportable na sa paligid dahil sa mainit na pagtanggap ng mga mangingisda sa kanya. Mabuti at nakabalik ka ulit dito, Dok. Nung huli niyong punta rito, sinundo pa kayo na dati niyong nobya at pinipilit umuwi. Nung nakita niya kung gaano kayo karumi, biglang nagpanik. Natawa ang isang mangingisda dahil sa kanyang naalala. Napahinto naman sa pagsubo si Fabio, pati na rin ang mga kasamahan nila. Si Serena naman ay natigilan. Tila nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ng lalaki. Napatingin siya kay Fabio.
na bahagyang nag-iba ang ekspresyon. Yung babae po nakasama niyo dati, yung taga Maynila na doktora rin. Dugtong uli ng mangingisda na tila hindi napansin ang bahagyang pagkailang ni Fabio. Sabi niyo po noon, magpapakasal na kayo pero nalaman na lang namin na umuwi na po kayo ng Maynila at iniwan kayo rito. Tahimik ang lahat. Marahas namang siniko ng isa pang mangingisda ang kanyang matabil na kasama dahilan upang matauhan ito. Napansin na si Rina ang kaniyang pagsinghot ni Fabio pero agad rin nitong tinakpan iyon ng ngiti. Matagal na yun. Siguro nga doon nga siya masaya. May gustong itanong si Serena, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, kumuha siya ng isang piraso ng prutas at kunwaring abala sa pagkain. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang pinupunasan ni Fabio ang bibig ng isa sa kambal, tila gustong alisin ng atensyon ang usapan. Pasensya na Doc Fabio. Biglang sabat ng mangingisda. Halatang napansin ng atensyon at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Hindi na dapat namin nabanggit yun. Ngumiti si Fabio, ngunit halatang pilit iyon. Okay lang. Tapos na yun kaya sana iwanan natin ng nakaraan. Mas mabuti pa kumain na tayo. Muling bumalik ang ingay sa paligid nang nagpatuloy ang biruan at tawanan. Ngunit si Serena, kahit nakangiti, ay hindi maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang istorya sa pagitan ni Fabio at ng dating kasintahan nito. Ito ba ang ina ng kambal o baka naman greatest love ni Fabio? Napabuntong hininga na lamang si Serena tsaka muling pinuno ng prutas ang kanyang bibig. Umuwi si Serena na may dalang mga isda na kanya pang personal na nahuli. Sa katunayan, proud na proud siya sa kanyang sarili dahil sa bago niyang experience sa fish pond. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang nabanggit na dating kasintahan ni Fabio kanina. Nagpresenta ang mga mangingisda na sumabay sa kanila palabas ng fish pond dahil mamimili rin sila sa palengke. Ngunit dahil sa init ng panahon, mas bumagal ang kanilang paglalakad kumpara kaninang umaga na hindi pa tirik na tirik ang araw. Habang nagkukwentuhan ng iba at nakaupo upang saglit na magpahinga, naiwan si Serena sa isang sulok. Nakatingin sa abalang mga mangingisda at mga kambal na masayang naglalaro. Bakit ba ako naiinis? Wala naman akong karapatan na makaramdam ng ganito. Napabuntong hininga na lamang si Serena, ngunit kahit anong pilit niya, hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Fabio tungkol sa ex nito. Paano kung mahal pa rin niya ang babae? Paano kung biglang bumalik ito? Ano ba naman ang laban niya kung ganon? Miss Serena! Sigaw ni Mildred. Napilit siyang tinatawag pabalik sa realidad. Ha? Ano yun? Tinatawag po kayo ni Doc Fabio. Kanina pa. May bahid ng biro sa tono ni Mildred, pero ramdam ni Serena ang pagtataka sa likod nito. Napatitig naman siya kay Fabio. Pagod ka na ba? Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Tumango na lamang si Serena sa nakangiting si Fabio. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nang makarating sila sa bahay nila Fabio ay nagpresenta itong ihatid si Serena pauwi gamit ang kanyang kotse. Kanina ka pa tahimik. May problema ka ba? Hindi naman nakasagot si Serena dahil bigla rin itong natauhan. Wala naman, napagod lang siguro ako. Napangiti si Fabio. Sa susunod na araw, luluwas ako ng Maynila. Baka gusto mong sumabay sa akin kung uuwi ka na. Agad namang pumukaw sa atensyon ni Serena ang sinabi ni Fabio. Bumagabag sa kanyang isip na baka ang intensyon nitong puntahan sa Maynila ay ang dating kasintahan nitong nabanggit kanina. Pupuntahan mo ba ang ex mo? Bahagya namang natawa si Fabio dahil sa sinabi ni Serena. Hindi. May dadalawan lang akong hearing sa korte. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Serena. Ngunit napukaw naman ang salitang korte ang kanyang atensyon. Korte? Hearing? Ano kailangan mo gawin doon? Bahagyang napangiti si Fabio bago muling itinuon ang pansin sa daan. May hearing ako. Pati ang tunay na ama nila, Mia at Leo. Napaawang ang bibig ni Serena nang casual lamang na aminin ni Fabio na hindi siya ang tunay na anak sila Mia at Leo. Teka, ibig sabihin sila Mia at Leo? Hindi mo talaga mga anak? Tumango si Fabio. Anak sila ng ate ko. Nung namatay ito dahil sa sakit, naiwan ang kambal sa ama nila. Pero hindi magandang trato sa kanila ng ama nila. Lalong hindi maganda ang pinagdaanan nila Mia at Leo sa poder niya. Napukuyom ang mga kamay ni Fabio. Sandali itong natigil dahil sa pag-uumapaw niyang emosyon. Kaya kinuha ko sila. Di ko kaya-kayaan na magdusa pa sila. Simula nung araw na yun, itinuring ko na silang parang sarili kong mga anak. Ngayon nilalabanan ko ang ama nila sa korte. Para sa karapatan kong ampunin sila ng tuluyan. Tahimik na nakinig si Serena. Karamdamang bigat ng sitwasyon.
Hindi niya inakala na sa kabila ng pagiging masayahin ni Fabio, may ganitong seryosong bahagi sa buhay niya. Wala ko ibang hangarin kundi ang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Malayo sa takot at pang-aabuso. Napangiti na lamang si Selena sa kanyang narinig. Kitang-kita niya kung gaano kahalaga kay Fabio ang kambal at ramdam niya ang sinseridad ng bawat salitang binigkas nito. Fabio, napakabuti mong tao. Hindi lahat ng tao gagawin ang ginagawa mo para sa ibang tao. Hindi mo sila iniwan kahit hindi mo sila totoong mga anak. Napangiti si Fabio. Bahagyang tumango. Malaking parte rin sila ng buhay ko. Maliit na bagay lang to kumpara sa sayang na ibigay nila sa akin. Hindi alam ni Serena kung ano ang sasabihin. Sa halip, napahinga siya ng malalim at muling umiti. Ngayon, ngiti iyon na may determinasyon. Hindi ka nag-iisa, Fabio. Kung may tutulong ako, kahit maliit na bagay, sabihin mo lang. Marami na rin kayong nagawa para sa akin sa ikli ng panahong nandito ako. Magiging masaya kung tulungan kayo at suportahan ka sa laban mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ramdam ni Fabio ang sinseridad ni Serena. Salamat, Serena. Malaking bagay ang nandito ka. Ibang pakaramdam kapag alam mong may sumusuporta sa'yo. Sa sandaling iyon, parang mas naging malapit sila sa isa't isa. Alam ni Serena na may mabigat na laban pa si Fabio. Ngunit handa siyang samahan ito at suportahan sa abot ng kanyang makakaya. Natapos malaman ni Serena ang tungkol sa pinagdaraanan ni Fabio, kinontak niya ang kanyang mga kakilalang mga abogado upang tumulong sa kanila. Napadalas din ang pagkikita nila ni Fabio at bakas na rin sa kanilang mga ikinikilos ang lubusang panlalambot nila sa isa't isa. Pakaramdam ni Serena, nasa isa siyang panaginip dahil bawat pagkakataong kasama niya si Fabio at ang kambal. Pakiramdam niya, lahat ng kanyang mga pag-aalala at problema ay naglalaho rin. Ngunit sadyang hindi ganon kabilis umayon ng tadhana sa kanilang pagmamabutihan. Isang araw, nang bumisita si Serena sa bahay nila Fabio, nakita niya ang isang hindi pamilyar na kotse na nakaparke sa harap ng kanilang bahay. Gayunpaman, pumasok pa rin si Serena at doon niya nakasalubong ang isang babae na sa unang tingin niya pa lang, may ideya na siya kung sino. Fabio, mukhang may bisita ka. Saad ng babae, habang hindi maalis-alis ang tingin kay Serena. Hindi naman alam na Serena kung anong sasabihin. Kumpara sa kanya, mas sopistikada ang babae at mas mature umasta kumpara sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas si Fabio sa bahay at nang makita niya si Serena, ay agad siyang lumapit sa dalaga. Mukhang may bisita ka. Mauna na lang muna ako. Dadaan na lang ulit ako mamaya. Agad namang hinawakan ni Fabio ang kamay ni Serena upang pigilan itong umalis. Napalingon naman si Serena. Dama pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Habang ang babaeng nanonood sa kanila ay napatitig sa kamay ni Fabio na nakahawak kay Serena. Nagluto ko na paborito mong pasta. Hinihintay kitang dumating. Marahang umiti si Fabio at dahil doon ay bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Serena. Humarap si Fabio sa babae nang hindi biniwitawan ang kamay ni Serena. Serena, si Alexa. Doktor din sa Maynila. Kaibigan ko. Napatitig naman si Serena kay Fabio dahil sa bahagyang pag-aalinlangan nito. Kahit hindi nasabihin ni Fabio, alam niyang si Alexa ang ex nito. Ikaw pala si Serena. Mukhang bibig ka nila Mia at Leo simula nang dumating ako kagabi. Hindi naman alam ni Serena kung ano isasagot niya. Ito na ata ang pinaka hindi komportableng sitwasyon na kinaroroonan niya. Kagabi? Napalingon si Serena kay Fabio. Hindi ba nasabi ni Fabio sa'yo na dumating ako kagabi at dito ako natulog? Muling saad ni Alexa. Napalunok si Serena at pilit na ngumiti. Kahit na ang loob niya ay parang pinipiga. Ayaw niyang magpahalata. Kaya nagdesisyon siyang manatiling kalmado. Hindi eh. Siguro busy lang si Fabio kaya hindi niya nabanggit. Tumikim si Fabio at bahagyang ngumiti. Tila awkward sa sitwasyong kinaroroonan nilang tatlo. Pasok na tayo sa loob. Naghihintay sina Mia at Leo. Hindi na nagawa ni Serena ang tumanggi. Marahan siyang hinila ni Fabio papasok habang si Alexa ay sumunod na parang hindi apektado sa tensyon sa paligid. Pagpasok sa bahay, tumambad kay Serena ang kambal na naghihintay sa kanila sa mesa. May bote ng red wine, mga baso at mainit na pasta na halatang pinaghirapan ni Fabio. Napansin din ni Serena, may pang-5 plato na hinanda, bagay na bahagyang nagpakalma sa kanya. Wow, Fabio! Mukhang pinaghirapan mo to.
Hindi ko na matanda ng huling beses na nagluto ka para sa isang espesyal na bisita. Napatingin si Fabio kay Serena na noon ay tahimik lang. Di naman mahirap kapag may inspirasyon. Napaiwas naman ang tingin si Serena dahil sa sagot ni Fabio na nagpakilig sa kanya ng bahagya. Kahit na may kaunting kabang gumugulo sa kanya. Tita Serena, sinunod po ni Danny ang recipe na binigay niyo nung isang araw. Masiglang saad ni Leo habang hawak ang kanyang tinidor. Napangiti naman si Fabio tsaka muling tumitig kay Serena na nasa kanyang tabi. Sana magustuhan mo, Serena. Kumuha si Serena ng isang tinidor ng pasta at tinikman ito. Napangiti siya nang maramdaman ng tamang timpla ng lasa na parehong-pareho sa inaasahan niya. Sarap. Salamat, Fabio. Napangiti naman si Fabio at halatang gumaan ang pakiramdam nito nang marinig sa wakas na nagustuhan ni Serena ang kanyang inihandang pagkain. Dinagdagan niya ang laman ng plato ni Serena at inalalayan ng kambal upang makapagsimula na silang kumain. Si Alexa naman ay nanatiling tahimik. Ngunit ramdam ni Serena ang mga matatalim na titig nito sa kanya at kay Fabio. Fabio, ongoing pa ba yung issue tungkol sa ama ng mga bata? Natigil naman si Serena at Fabio sa pagkain at nawalang sigla sa mukha ng kambal nang marinig nilang tanong ni Alexa. Alexa, di ba sabi ko, hindi dapat na pag-uusapan ng bagay na sa harap ng mga bata? Oh, sorry. Pero hindi ba dapat malaman nila kung anong nangyayari sa'yo? I mean, ginagawa mong lahat ng ito para sa kanila or in fact, malayo pa sana ang mararating mo bilang isang doktor. Inilapag ni Serena ang kanyang kutsara at tinidor. Akmang sasagutin si Alexa dahil sa insensitive nitong komento. Ngunit naunang magsalita si Fabio. Masaya ako sa lugar na to, Alexa. Masaya akong tumutulong sa mga tao at makasama ang mga mahal ko sa buhay. Dito sa lugar na kinamumuhian mo. Hindi nakapagsalita si Alexa at mukhang nabigla pa ito dahil sa sagot ni Fabio sa kanya. Excuse me, nawalan na ako ng gana kumain. Tumayo si Alexa at dumiretso papasok sa kwartong nakalaan para sa kanya. Naiwan naman sa hapang sina Serena at Fabio, pati na rin ang kambal. Marahang hinawakan ni Serena ang kamay ni Fabio upang kalmahin ito. Ilang sandali pa, ipinagsiklop ni Fabio ang kanilang mga daliri at gumiti ito. Bagay na mas lalong nagpabili sa tibok ng puso ni Serena. Daddy, Biglang saan ni Mia. Hindi alam ko anong susunod na sasabihin. Mia, Leo, malapit na matapos ang lahat. Hindi kayo guguluhin ng papa nyo hanggat nasa tabi nyo ako. At si tita Serena nyo, kung iniisip nyo na sagabal kayo sa akin, hindi yun totoo. Mahal ko kayo na parang tunay ko ng mga anak. Bumaba ang kambal sa kanilang inuupuan upang yakapin si Fabio. Umiyak ang kambal habang nakakulong sila sa bisig ng binata. Si Serena ay nakangiting pinapanood sila. Sa pagkakataong iyon, mas naging desidido siyang gawin ang lahat upang tulungan ng mga taong nagbigay sa kanya ng tunay na saya sa buhay. Pagkatapos maghapunan, nagtungo sina Fabio at ang kambal sa sala upang maglaro ng board games. Nakaupo si Serena sa sofa, abala sa kanyang laptop habang nire-review ang report sa kanyang maliit na negosyo sa Maynila. Malutong ang tawanan ng kambal habang tinutulungan sila ni Fabio sa laro. Hindi maiwasan ni Serena ang mapangiti dahil ramdam niya ang init ng isang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang ilang oras na paglalaro, napagod ng kambal. Inakay ni Fabio sina Mia at Leo papunta sa kanilang silid. Magkakalahating oras na nang samahan ni Fabio ang mga bata. Ngunit hindi pa rin ito bumabalik. Iba ang naging kutob ni Serena. At napatayo agad ang dalaga upang tingnan kung ano ang nangyari. Nang mapatigil siya matapos marinig ang boses ni Serena sa kusina. Fabio, kailan ka titigil sa pagbibigay ng limitasyon sa sarili mo? Madiin na sabi ni Alexa. Anong ibig mo sabihin? Bakas ang iritasyon sa boses ni Fabio. Itinago naman ni Serena ang kanyang sarili upang hindi mapansin ng dalawa ang kanyang presensya. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. May offer sa iyo sa city. Isang trabaho na magdadala sa iyo sa ibang bansa. Napakalaking opportunity noon. At ikaw ang gusto kong kasama, Fabio. Ang dami na nating pinagdaanan para lamang maabot ang propesyong natin. Pero tinanggihan mo dahil lang sa mga bata? Fabio, hindi mo naman sila tunay na anak. Alexa, di ko kailangang maging tunay na ama nila para mahalin sila. Ang buhay ko nandito, sa lugar na to, kasama ang mga tao na mahalaga sa akin.
Di ko kailangan ng career abroad para maging masaya. Pero Fabio, ikaw na mismo ang nagsabi na pangarap mong maging isang doktor na makakatulong sa maraming tao. Dito? Sa maliit na lugar na to? Nasasayang ang potensyal mo. Alexa, hindi nasasayang ang potensyal ko. Ang mga taong mahalaga sa akin ay nandito. Hindi lahat ng bagay tungkol sa ambisyon. Huminga ng malalim si Alexa bago muling nagsalita. Mas galit ang tono. Masaya ka ba talagang isakripisyo ang lahat ng mga pangarap mo para sa mga bata na hindi naman sa'yo? Hindi ba't si Serena? Taga Maynila rin. Kaya naman pala pamilyar siya nang una ko siyang nakita. Kasi nasa billboard ang pagmumukha ng babaeng yun. She's a model. Inaasahan mo bang magtitiis din siya sa lugar na to para sa'yo? Sinubukan ko rin, Fabio. Ginawa ko lahat noon dahil alam kong dito ka masaya. Pero mali. Hindi ka para dito lang. Balang araw, pati si Serena, marirealize rin yan. Hindi na narinig ni Serena ang sagot ni Fabio dahil napansin niyang gumalaw si Alexa. Agad siyang napatakbo at nagtago sa loob ng banyo ng ilang metro lang ang layo sa kanya. Hindi mapigilan ni Serena ang kabog ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng mahabang araw, inalok ni Fabio si Serena na ihatid siya pa uwi. Tahimik silang dalawa habang nasa loob ng kotse. Kitang-kita ni Serena ang tensyon sa mukha ni Fabio. Parang malalim ang iniisip nito. At hindi niya maiwasang alalahanin ang narinig niyang usapan nina Alex at Fabio kanina. Fabio, okay ka lang ba? Napatingin si Fabio sa kanya saglit bago muling ibinalik ang mga mata sa kalsada. Oh, okay lang. Pasensya na kung tahimik ako. May iniisip lang. Alam ni Serena kung ano ang iniisip ni Fabio, pero hinayaan niya itong magsalita. Makalipas ang ilang segundo, huminga ng malalim si Fabio. Si Alexa, sinabi niya na sa akin na baka dumating ang araw na ma-realize mo rin na hindi mo kaya magtagal dito. Na hindi mo kayang iwan ang buhay na nakasanayan mo sa Maynila. Lalo na ang career mo. Napatitig si Serena kay Fabio. Ramdam ang bigat ng mga salita nito. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ng binata. Parang takot itong mawalan muli ng taong mahalaga sa kanya. Fabio, of course. Hindi ko iwan ang karerang buong buhay kong pinaghirapan. Mahal ko ang ginawa ko. At bahagi na yon ng pagkatao ko. Pero alam ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi lang tungkol sa tagumpay o ambisyon. Ang lugar kung saan ako tunay na masaya. Kung saan ramdam ko ang pagmamahal at halaga. Nahanap ko yun dito. Kasama ka. Kasama ng mga bata. Ayokong magdala sa'yo ng alinlangan o pilitin kang gumawa ng mabigat na desisyon dahil sa akin. Ang alam ko lang, sapat na sa akin na malaman na mayroon akong tahanang babalikan dito. Kung saan kayo naghihintay, masaya na ako maging bahagi ng buhay nyo, kahit sa ganitong paraan. Tumigil si Fabio sa pagmamaneho at ipinarada ang kotse sa gilid ng daan. Napabaling ang binata kay Serena at nagbigay ng isang mahigpit ngunit banayad na hawak sa kaniyang kamay. Alam mo ba kung gaano kalaga sinabi mo sa akin? Halos bumulong na si Fabio nang magsasalita. Ngunit ramdam na Serena ang emosyong pinipigilan ni Fabio na ipakita sa kanya. Ngumiti si Serena. Hindi nagdalawang isip si Fabio. Hinila niya si Serena, papalapit at siniil siya ng halik. Hindi mapusok, ngunit puno ng damdamin. Para bang lahat ng takot at pag-aalala niya ay naglaho ng sandaling iyon. Napatitig si Serena kay Fabio na nakapikit ang mga mata. Hinawakan niya ang mukha ni Fabio at gumanti ng halik. Ilang sandali pa, naghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit, magkadikit pa rin ang kanilang noo. Napangiti si Fabio bago nagsalita. I love you, Serena. Hinaplos ni Serena ang pisngi ni Fabio habang siya ay bahagyang naluluha sa saya. Ni minsan, ay hindi inaasahan ni Serena noon na makaramdam siya ng ganitong katinding pagmamahal para sa isang tao. Ngunit higit sa lahat, masaya siya na ganon din ang nararamdaman ni Fabio para sa kanya. I love you too, Fabio. Napangiti si Fabio, ngunit baybahid ng luha ang mga mata nito. Sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na totoo at malalim ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Habang nagpatuloy sila sa biyahe pa uwi, tahimik ngunit mas magaan na ang pakiramdam nila na sa wakas para bang ang mundo nila ay nasa tamang direksyon na.
Pagkatapos ng gabi ngayon, naganap ang huling trial kung saan nasa wakas, nakuha rin ni Fabio ang kustodiya para sa mga bata at napatunayan ang pang-aabuso ng kanilang ama hindi lamang sa kaniyang mga anak, kundi pati sa yumaong asawa nito na kapatid ni Fabio. Naganda na rin si Serena sa kanyang pag-uwi sa Maynila. Napagtanto niyang hindi niya pwedeng takbuhan na lamang ang lahat ng kanyang problema. Ngunit ngayon, mas malakas na ang loob niya dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang balita ni Serena pauwi na si Alexa sa Maynila. Tinitigan niya ang kanyang relo nang makarating siya sa harap ng bahay ni Fabio. Dapat ay susunduin siya ng binata, kasama ang kambal para sa kanilang huling pamamasyal bago bumalik si Serena sa Maynila kinabukasan. Ngunit hindi na makapaghintay si Serena na makita si Fabio matapos ang nangyayari kagabi. Gayunpaman, nakasalubong niya si Alexa na inaayos ang kanyang gamit sa kotse at mukhang paalis na. Nakahinga ng malalim si Serena, tsaka lumapit kay Alexa. Alexa, napalingon si Alexa, bahagyang nagulat. Oh, Serena, anong kailangan mo? Hindi ko iiwan si Fabio tulad ng iniisip mo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alexa at napaiwas ng tingin. Hindi na gusto pa ni Serena na magpaligoy-ligoy pa. Ilang beses niya na rin sinubukang pigilan na ang sarili niya na kumprontahin si Alexa, ngunit kailangan ding linawin ni Serena ang kanyang sarili kay Alexa. Hindi ko lamang sinasabi mo. Narinig ko ang mga usapan niyo kagabi. Alam ko ang gusto mong mangyari. Pero si Fabio ang magdedesisyon sa buhay niya, hindi ikaw. Kung ganun, alam mo rin na nasasayang ang oras niya dito. Hindi mo ba naiisip si Rina? Nakatali siya sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad. Tinuturing niya ang sariling anak ang mga bata. Masaya siya tulad ng sinasabi niya. At walang mali sa pagpili ng pagmamahal kaysa ambisyon. Kung hindi mo matanggap yan, ikaw may problema, hindi siya. At ikaw? Anong karapatan mo magsalita ng ganyan? Hindi mo rin alam kung gaano kalaki ang sinakripisyo niya dahil dito sa kanila. Napahinga ng malalim sa Serena bago bitawan ang kanyang mga huling salita kay Alexa. Mahal ko si Fabio. Sapat na sigurong karapatan yun para mag-alala sa kanya, di ba? At handa akong suportahan ang mga desisyon niya. Hindi tulad mo, napilit siyang hinihila papalayo sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Alexa kay Serena dahil dumiretso na ito papasok sa kanilang bahay. Napahinga na lamang ng malalim si Alexa habang pilit na pinipigilan ang kanyang luha matapos makita ang pagsalubong ni Fabio kay Serena. Nang magtama naman ang tingin ni Fabio sa kanya, napaiwas lamang siya ng tingin at sumakay na sa kanyang kotse. Dire-diretsong umalis si Alexa at desididong hindi na uli pa babalik. Nagpatuloy sila sa kanilang lakad para sa kanilang huling pamamasyal bago bumalik si Serena sa Maynila. Pumunta sila sa isang paboritong parke ng kambal kung saan may malawak na damuhan at playground. Habang naglalakad-lakad, dala ni Fabio ang picnic basket habang tuwang-tuwa ang kambal na naghahabulan sa unahan nila. Mia, Leo, huwag masyado malayo. Napangiti na lamang si Fabio dahil mukhang hindi siya naririnig ng kambal. Pagkarating nila sa lilim ng malaking puno, inayos nila ang mga dala-dala. May sandwiches, prutas at ang paboritong cookies ni Mia at Leo na inihanda pa ni Fabio. Tita Serena, laro tayo. Hiyaya ni Leo habang hawak ang bola. Sige, pero wag niya masyadong galingan ha. Hindi pa naman ako magaling maglaro ng ganito. Naglaro sila ng taguan, habulan at kahit simpleng paghahagis ng bola kasama si Serena at si Fabio na nakumbinsi rin nilang sumali di kalaunan. Pagkatapos ng laro, bumalik sila sa ilalim ng puno at nagsimulang kumain. Ang saya natin ngayon pero Tita Serena, mamimiss ka po namin. Oo nga po, Tita Serena. Sana hindi ka na lang aalis. Singit naman ni Leo. Napatingin si Fabio kay Serena at saglit silang nagkatitigan. Alam niyang mabigat din ang kalooban nito ng kanyang pag-alis. Mamimiss ko rin kayong dalawa no. Pero promise ko, pabalik ako. Basta, lagi kayong magpapakabait kay Daddy ha at laging mag-aaral ng mabuti. Opo. Sabay na sagot ng kambal habang yakap nila si Serena. Hindi rin napigilan ni Fabio na mapangiti habang pinapanood ang tatlo. Bago matapos ang araw, nagpicture sila at nag-iwan ng masasayang alaala sa isa't isa. Napag-isipan nilang sama-samang matulog sa bahay ni Fabio.
Habang tulog ang kambal, hindi maiwasan na si Rina ang maiyak habang hawak ang kamay nina Mia at Leo. Andito lang kami palagi, Serena. Babalik ka, di ba? Napalingon si Serena kay Fabio, tsaka napangiti. Oo naman. Kayo ang tahanan ko, Fabio. Napayakap naman si Fabio kay Serena upang kalmahin ito mula sa pag-iyak. Kinabukasan, umalis na nga talaga si Serena. Unang tapak pa lang niya sa Manila, sila Fabio na agad ang unang pumasok sa kanyang isip. Napangiti na lamang si Serena, desididong aayusin niya ang buhay niya sa Maynila. Nang sa ganon, makabalik na siya sa lugar na itinuturing niyang tunay na tahanan. Great work, Serena. Sigaw ng photographer. Let's take a short break. Then we'll do the final set. Ngumiti si Serena at nagpasalamat. Bumalik siya sa gilid ng set at naupo sa isang upuan habang iniinom ang kanyang tubig. Habang nagpapahinga, hindi maiwasang gumala ang isip niya sa mga alaalang iniwan niya sa probinsya. Si Fabio, sina Mia at Leo, at ang mga araw na tila bumagal ang oras dahil sa kasiyahan nilang magkakasama. Biglang bumukas ang pinto ng studio. Hindi ito pinansin ni Serena dahil akala niya staff lamang iyon. Ngunit narinig niya ang pamilyar na boses ni Mia. Tita Serena! Napalingon sa Serena at nagulat nang makita ang kambal na tumatakbo papalapit sa kanya. Hawak ang tigi-isang bungkos ng bulaklak. Mia! Leo! Ano ginagawa niyo dito? Surprise! Sagot ni Leo habang si Mia ay masiglang iniabot ang mga bulaklak sa kanya. Pagkatapos mapansin ni Serena si Fabio na nakatayo malapit sa pinto. Nakangiti habang pinapanood ang muling pagkikita nila ng kambal. Lumapit siya kay Serena, hawak din ng isang bungkos ng mga bulaklak. Fabio, ano ginagawa niyo dito? Hindi kita matiis nung sinabi mong isang linggo magiging hectic ang schedule mo. Naggalala akong baka hindi mo maalagaan ang sarili mo. Kaya pumunta kami dito. Namiss ka na rin itong kambal. Wala naman ang dahilan para itago sila dahil nasa tamang kinalalagyan na ang ama nila. Tinanggap na Serena ang mga bulaklak at napangiti. Ilang araw kayo dito? Marahang natawa si Fabio, tsaka mahigpit na niyakap si Serena. Isang linggo. Marami rin kami dala na bigay ng mga kapitbahay natin sa probinsya. Ipinadiretso ko na sa apartment mo. Napanguso si Serena. Kulang na kulang sa kanya ang mga isang linggong kasama si Fabio. Ngunit, napangiti pa rin siya dahil na miss niya na rin ang binata pati na rin ng kambal. Ilang sandali pa, bumalik na ang photographer upang tawagin si Serena at magpatuloy sa photoshoot. Pinanood naman siya ni Fabio at ng kambal. At nang matapos ang kanyang trabaho, ay sabay-sabay silang umuwi sa kanyang apartment, kung saan naghanda si Fabio ng masasarap na pagkain. Habang kumakain sa hapag, ramdam ni Serena na parang perpekto na ang kanyang buhay kasama si Fabio at sina Mia at Leo. Napatitig din siya sa engagement ring na isang buwan niya ng suot. At hindi na makapaghintay na humarap sa altar kasama ang tanging lalaking mamahalin niya sa kanyang buong buhay. Ilang buwan nang lumipas, nangyari rin ang inaasahang happy ending nila Serena at Fabio. Ikinasal sila sa isang simbahan sa Maynila at nagdiwang din sa probinsya kasama ang mga naging kaibigan nila sa lugar na iyon. Nang malaman na Serena na siya ay nagdadalang tao, napagdesisyon na niyang huminto na sa modeling at mag-focus na lamang sa pagiging ina nila Mia at Leo. Pati na rin sa kanilang magiging anak ni Fabio. Patuloy pa rin ang pagnenegosyo ni Serena. Si Fabio naman ay ginagawang lahat upang maging mabuting asawa at ama sa kanyang mga mahal sa buhay. Nagkaroon si Fabio ng mga branch ng kanyang clinic sa iba't ibang lugar. Ngunit tumutulong pa rin ang kanilang munting pamilya sa mga nangangailangan. Sa kabila nito, mukhang nakikita ng nasa itaas ang lahat ng kabutihan sa puso ni Fabio. At doble pa ang mga blessing na ibinabalik nito sa kanya. Namuhay sila ng payapa sa probinsya. Isang saktong buhay na hindi sobra-sobrang pera, ngunit hindi rin kulang para sa kanilang pamilya. Mami, gising na po. Napalingon si Serena sa kaniyang likod at sandaling natigil sa paghahanda ng hapag-kainan nang marinig niya ang boses ni Mia. Masiglang tumatakbo si Leo at Mia pababa mula sa kanilang kwarto. Ngunit sa likuran nila, narinig ni Serena ang mas maliliit na yabag. Lumitaw ang dalawang cute na bata. Parehong may makukulit na ngiti at hawak ang laruan nilang kahoy na kabayo. Mama! Sigaw ng 3 taong gulang na si Clara. Ang unang anak nila, Serena at Fabio. Sa likod naman ay ang maliit na si Mateo. Nakalalakad pa lamang. Hawak ni Fabio ang kanyang kamay para alalayan ito. Dahan-dahan na Mateo. Makakarating ka rin kay Mami. Hindi maiwasan ni Fabio na matawa habang pansin niya ang pagmamadali ni Mateo
sa paglapit sa kanyang ina. Niyakap naman ni Serena si Clara at Mateo. Sabay halik sa kanilang mga pisngi nang makarating sila sa kanyang harapan. "Good morning mga mahal ko." Napalapot si Serena kay Fabio na nakabuka sa mga braso upang salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Matapos siya nitong halikan sa labi, natawa na lamang si Serena. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Marahang pinisil ni Fabio ang ilong ni Serena bago sila nagtawanan. Ang mga bata naman ay nagsiupo na sa mesa upang hintayin ang naglalambingan nilang mga magulang. Napangiti na lamang sila habang masayang pinapanood ang mag-asawa. Habang nagsasalo sa pagkain, napuno ng halakakan at kwentuhan ang buong hapag. Ibinahagi ni Mia ang buong bagong recipe na natutunan niya dahil sa turo ni Serena. Habang sila yun naman ay excited na ikinuwento ang isang competition na pinaghahandaan niya. Matapos ang agahan, lumabas ang pamilya sa kanilang malawak na hardin. Si Fabio naman, hawak ang kamera, ay abala sa pagkuha ng litrato ni Mia, Leo, Clara at Mateo. Habang masaya silang naglalaro sa damuhan. Mahal, pwede ba ako kumuha ng picture ng pinakamaganda kong modelo? Napangiti si Serena at nagpost ng pabiro habang hawak si Mateo sa kanyang mga bisig. Tumawa si Fabio at mabilis na kinuha na ng eksenang iyon. Perfect. Ang ganda ng asawa ko. Natawa naman si Serena habang patungo si Fabio sa kanya upang mahigpit siyang yakapin. Habang pinagmamasdan ni Serena ang kanyang mga anak, naramdaman niyang natupad na ang lahat ng kanyang mga pangarap. Hindi niya akalaing ang magulong buhay na mayroon siya noon ay hahantong sa ganitong kasiyahan. Mahal, alam ko marami tayong pinagdaanan. Pero tingnan mo tayo ngayon. Sino magkakalang magkakaroon tayo ng ganitong klase ng pamilya? Niyakap siya ni Serena nang mahigpit. Salamat sa lahat, Fabio. Salamat sa pagmamahal at sa pagbibigay sa akin ng pamilyang to. Imposible ang lahat ng to kung di ka rin dumating sa buhay namin. Lagi, Serena. Lagit-lagi kong gagawin ang lahat para sa inyo. Habang hawak at yakap ang asawa, sabay nilang pinanood ang kanilang mga anak na tumatakbo sa ilalim ng araw. Ang masayang tawanan nila ay parang musika sa kanilang pandinig. At sa mga pagkakataong iyon, wala nang iba pang mahihiling si Serena kundi ang habang buhay na maiukit sa kanyang alaala ang lahat ng masasayang pagkakataon niya kasama ang kanyang pamilya. Sa buhay ni Serena na tanging career at success